Bukas daw si expelled Cavite Congressman Kiko Barzaga na iapila sa Korte Suprema ang desisyon ng Kamara na patalsikin siya dahil sa disorderly behavior. Magbabalita si Mobile Journal, Amy Atienza. Amy, ngayong napatalsik na si Congressman Barzaga, sino ang papalit sa kanya bilang kinatawan ng 4th District ng Cavite? Yes, Cheryl, dahil nga napatalsik na dito bilang miyembro nga ng House of Representatives, itong si Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga ay inaasahan nga na magkakaroon pa ng papalit sa kanyang posisyon. Pero sa ngayon, ang tinitingnan pa ay kung magkakaroon nga ba ng special elections para nga malaman kung sino nga ba ang uupo bilang Cavite 4th District Representative ngayon na wala na si Representative Barzaga. Para naman kay Barzaga, inamin niya din no, na tanggap niya yung pagpapatalsik sa kanya at yun nga sinasabi niya na sa ngayon ay magpapahinga muna siya at hahanap muna ng ibang paraan paano nga ibang paraan no ng pangkabuhayan, pero ang tinitingnan ngayon ng Kamara, Cheryl, no ay magkaroon nga ng special elections para sa pagpapalit kay Representative Kiko Barzaga. Cheryl. Kahapon sinabi ni Barzaga na bukas siyang iapila nga sa Korte Suprema yung ginawang pagpapatalsik sa kanya. So ano ang proseso rito? Well, Cheryl, kung makikita kasi natin dun sa rules din, no, hindi kasi pwedeng directly no, na mag-appeal doon sa expulsion, pero pwede naman kasi daw mag-file directly sa Supreme Court at pwede daw mag-intervene ang Supreme Court through certiorari kung saan nga ma-file ni Representative Barzaga yung grave abuse of discretion pagdating nga doon sa kaso na ipinaratang sa kanya at doon sa mga reklamong inihain sa kanya sa harap ng House Committee on Ethics and Privileges. Kung maalala din kasi natin no, na ibahagi ni Representative JC Apalos na siyang chairperson nito nga komite na meron nga daw kasi nga unruly behavior lalo na sa social media itong si Representative Barzaga, pero ang pinupunta pa rin naman daw kasi nila ay wala naman daw ninakaw na mali-maleta nga pondo itong si Representative Barzaga, kaya posible pa rin talaga na magbigay siya at magsumite no, sa Supreme Court para nga sa intervention ng kanyang kaso ngayon na napatalsik na siya. Ngayon din ang last plenary session sa Kamara bago ang break. Ano ang nakalinyang agenda? Yes, Sheryl, may mga inaabangan pa rin tayo no, ng mga panukalang batas na kinakailangan basahin at aprubahan sa third and final reading nito. Kabilang na nga dyan yung sa Anti-Political Dynasty Bill na hanggang ngayon ay hinihintay pa natin kung ano nga ba yung magiging boto ng mga magbabatas. Pero nakapaloob dito yung second degree of consanguinity and affinity sa mga family members. Marami pa rin kasi no, yung mga mambabatas na umaapela dito nga sa second degree at syempre doon sa siste na nakapaloob doon sa Anti-Political Dynasty Bill version ng Kamara. Bukod pa dyan, narinig na rin natin kahapon doon sa plenary session na nagpapasalamat nga itong si Congressman Bong Suntay dahil hindi daw suspension ang ipararatang sa kanya pagdating doon sa naging remarks niya kay Ann Curtis, sa artistang si Ann Curtis noong pagdinig ng House Justice Committee. Sa mga nakausap natin dito, ang sinasabi nila, community service lang din daw yung ibibigay para nga kay Representative Bong Suntay. Pero inaasahan natin na may ilagay yan sa order of business nga din at maisiwalat palalo ni Representative Abalos na siya ring chairperson nga ng House Committee on Ethics and Privileges maya-maya lamang sa plenary session. Cheryl. Maraming salamat, Mobile Journal, Amy Atienza.